Hello guys, for today's video ay reaction video guys ng isang Navy ship ng Chinese ay namataan sa isla ng Tawi-Tawi na distansya lamang po ay 5 nautical miles at agad naman nitong sumangguni ang Philippine Navy natin. Kaya salute sa Philippine Navy natin sa agarang aksyon na ginawa nila. Tama lang po yan. Nasasanay na po sila sa pagpasok sa exclusive economic zone natin sa loob ng West Philippine Sea. Kaya kayo guys, huwag niyong tatawaging South China Sea ang Scarborough, Sabina Shoal, Spratly Islands, Kalayaan o anuman yung isla na nandyan sa West Philippine Sea. Hindi dapat tawaging South China Sea yan dahil ang layo ng distansya nila dyan eh. 400 nautical miles o mahigit 400 nautical miles yung layo from the nearest of mainland of China versus sa 200 nautical miles ang layo dito sa mainland of the nearest of Luzon Sea. Ito pala guys yung anak natin, medyo nagtatanong siya, hindi ko alam kung ano tinatanong, hindi ko maintindihan. Don't baby, don't. Guys, panoorin natin ang ginawang aksyon ng Philippine Navy. Saludo po ako sa inyo. Natatanaw na sa sobrang lapit sa Tawi-Tawi ang 4 na barkong pandigma ng China. Agad namang umaksyon ang Philippine Navy at binuntutan ang mga ito. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Ito ang 4 na Chinese warships ng People's Liberation Army Navy o PLAN na nakita ng mga residente sa Tawi-Tawi. Ayon sa uploader, pauwi sila ng Bonggao Town mula Panguan Island nang maispata ng 4 na Chinese vessels sa Cebuto Passage sa Tawi-Tawi. Kinumpirma sa News 5 ng Armed Forces of the Philippines, Western Mindanao Command ang pagdaan ng 4 na barko ng Chinese Navy sa Cebuto Passage noong May 2. Umabot ng 5 nautical miles ang pinakamalapit na distansya ng Chinese Navy vessels mula Bonggao Island. Kaya tanaw na ito at pasok na pasok sa 15-kilometer municipal waters ng Tawi-Tawi. Actually, sa municipal waters na yung territorial waters na natin, hindi na dun sa exclusive economic zone, just like yung mga incident na nangyari dyan sa West Philippine Sea. Agad itong binuntutan ng barko ng Philippine Navy na BRP Jose Loor Sr. May actions taken naman yung ating naval forces Western Mindanao. Meron tayong dinipito na vessel din natin through shadowing. Ayon sa AFP West Mincom, katakataka ang Chinese warship sa lugar. Pero hindi ito ang unang pagkakataon na may mga foreign vessels sa Cebuto Passage. Before naman, may mga naman tayo dyan, foreign cargo vessels, nagpadaan dyan. But seldom itong ganito sir na yung Navy ng China na sighted dyan sa specific area na yan. Ang Cebuto Passage ang naghihiwalay sa Borneo at Sulu Archipelago. Wala naman daw dapat ikaalarma ang publiko sa namataang 4 na Chinese Navy ships dahil innocent passage o dumaan lang sila. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5. Hello guys, may pahabol pa po ako sa regards po sa content po natin na Chinese Navy ship na pumasok sa isla ng Tawi-Tawi na distansya lamang po ay 5 nautical miles ang layo po sa isla ng Tawi-Tawi. At ito po ang panayam ni Congressman Erwin Tulfo kay Commodore ng Coast Guard. Pakinggan po natin guys. Commodore Roy Vincent Trinidad naman, ang spokesman ng Philippine Navy. Magandang umaga po, Commodore Trinidad. This is Erwin Tulfo and Aljo Bendijo. We are live at PTV Network and Radyo Pilipinas nationwide. Good morning po, Commodore Trinidad. Morning. Yes, Kong Erwin, good morning. And Aljo, good morning. Morning Pati po. sa mga taga-subaybay ninyo, magandang umaga sa inyo lahat. Sir, ano hong pwedeng gawin kaya natin? Because mukhang nagsawa na sila sa West Philippine Sea dahil alam nila anytime nakakalabas-pasok sila dyan. Ngayon, ang target naman nila mukhang itong Eastern Seaboard natin, itong Philippine Rise, itong Catanduanes area. At pagkatapos, parang hindi ko alam sir kung
tingin ng mga kababayan natin sa Tawi-Tawi, natakot, akala sumugod na. Darating na yung Chinese PLA Marine Corps dahil 4 na barko ng Navy nandoon sa Sulu Sea. Hindi lang malaman kung paano nakapasok. Can we do something about this, sir? Paano ba ito? Ayaw naman natin makipag-confront sa kanila, pero kung gano'n, nakakapasok na po sila sa karagatan natin, what else can we do without igniting or ay simulan ang digmaan, Commodore Trinidad? Yes, kung mapansin niyo yung binanggit na ating SND, that we should have the capability to protect and to secure our EEZ. Opo. So, nag-shift na tayo sa external defense orientation. Alright. And I think last month ay nag-present sa Senate o sa Congress yung ating forward operating bases Opo. for the Navy. Actually, this could be for the Coast Guard, for joint use, for the maritime law enforcement agencies. Aha. At ito ay ang orientation is outward. So this could become the staging areas for our law enforcement and defense and security capabilities. Aha. So, you're talking about like building bases na po para staging area for our Philippine Navy and Philippine Coast Guard together, Commodore Trinidad. Yes, Kong. I think that the presentation to Congress was more on the location and the real estate requirements. This will be And then- different from the EDCA, Commodore Trinidad, because we have one EDCA site sa Balabac sa may Palawan, and then 2 dito po sa may Northern Luzon. Iba pa ho itong sinasabi ninyo ngayon, Commodore Trinidad. Yes, Kong. These are different ones. These are purely for the Philippine government, for our side to use, and these are oriented 360 around the country, mga critical areas and choke points. Opo, Malapit, malayo. Yan. Malapit na. Grabe naman yung ginagawa ng Chinese sa atin.